on your POV? Ako sobra akong na-amaze lagi talaga. Sobra akong happy sa growth ni Coco. At syempre proud kasi ito, Coco Martin siguro. Gaya ng sinasabi ko this past interview, pangarap ko to sa kanya. And this time, proud ako kasi pag napanood niyo talaga, after sa lahat ng mga nanood ng Provinciano, Batang Quiapo, iba talaga to eh. Ibang feel, yung pagmamahal sa Pilipino, makikita mo dito, yung quality ng paggawa nila ng produkto, sobrang galing. So, excited lang ako mapanood ng tao. Siyempre sa kanya mas kinakabahan siya, ako mas excited. Halo-halo rin yung emosyon, pero mas excited ako kasi pinaghirapan niya talaga to. Di ba, MJ, kung babalikan natin, napanood naman natin yung ending ng Batang Quiapo eh. Di ba, kung gaano kalaki, kung gaano kalaki. Ngayon, honestly, pinanonood namin, yun na parang nasin ito papalabas sa tayo. Kasi hindi namin alam paano namin pagkakasyahin. Kasi sabi ko nga, mula first scene, Busog. gano'n talaga kami. Ang laki niya na parang paano nila ginawa to? Paano nila eh sabi ko kasi, gagawa ka na lang, hindi ka gagawa ng kalahati. Sasagad mo na. Kasi laging inaano ko, baka ito na yung last, baka ito na yung ano. Kaya lagi kong inaano yung pinaka-best. Kaya sabi ko nga, buti na lang yung team namin, ang CCM Dreamscape sa ng ABS-CBN, talagang lahat nakatuto. Alam naman natin, di ba, na parang kinakailangan kasi natin magtulungan. Kinakailangan talaga natin ibibigay natin sa mga tao na papanoorin nila gabi-gabi, yung deserve nila. Tama. Kaya ito talaga, talagang binuhos talaga natin yung proyekto. Pero wait, what is this ba? Action? Comedy? Lahat. Okay. Di ba katulad yun? Ang probinsyano, action, drama. Ang Batang Quiapo, action, drama. Ito, action, romance, comedy, drama. Ko-comedy ka? Abangan niyo! Abangan niyo! Ganon kahirap ang buhay. Abangan niyo wow, yan. Coco Martin ang ka-comedy. Hindi kasi ano ba? Kasi iniisip ko rin yung mga bata. Okay. Iniisip ko yung buong pamilya eh. Hindi kasi dati ang iniisip ko core eh. Pag sinabi mo, di ba, lagi mo unang isipin mo lalaki. Lalaki. Nanay, drama. ganun. Sabi ko, yung experiences ko, yung mga natutunan ko from probinsyano to Batang Quiapo, sabi ko, nakakalimutan ko yung mga bata. Ang nakakalimutan Mga Juan de la Cruz things. fans Oo. mo. Hindi. Saka, kanji yung ano, yung good values Oo. ng mga Pilipino. Gusto ko maibalik natin dito. Kung ano yung kultura natin. Kasi, siyempre sa modern ano ngayon, parang hindi na ganun hindi. Kailangan natin paalala. Kailangan may turo ulit natin sa mga bata. Simula sa bata. Tama. Ito na, sa Shandas. Super perfect, magnificent. Sa akin, Grabe ang mo na, tawag ko- super perfect! Hindi, kasi yung tawag ko sa kanya genius eh. Kasi na-amaze ako sa kanya ganito. Okay. Artista rin siya, di ba? Pupo siya. Usap kami mga artista, chika yan. Tapos habang may nagsasalita siya, sandali lang direct, ganyan. May mga ini-instruct na siya, ganun kabilis yung isip niya. Eh di ba syempre bilang tao, pag ang dami mo rin iniisip, overwhelming eh. So sabi ko na alam mo yung gift sa'yo ni Lord, iba talaga. Kasi creative, ikaw, director, ikaw, plus artista ka pa. Eh pag artista ka, buo rin yung isip mo eh. Parang yung buong katawan mo, ima-mindset mo na nasa set ka. I-imagine mo siya, ang dami niya pag isip on the side. So sabi ko lang talaga, wala, I'm so amazed. And parang excited ako mapanood ng talaga ng tao kasi yung project itself ang magsasalita. Stricto. Hindi, si Ko naman, hindi siya stricto na yung term na stricto. Stricto siya sa work kasi syempre yung quality, hindi niya talaga binababa. Okay. May time pa nga, imbes na yung normal namin tawagan, pinipilit kong tawagin siyang Direk Coco. Kasi syempre out of respect ko naman sa Tama. kanya sa field. Tama. So, pagka nakikita ko na rin siya as director, syempre kinakabahan din ako. Halo-halo rin yung feeling. Pero wala, na-amaze lang ako kasi nga syempre bilang artista, ang hirap na mag-isip ng gagawin mo as artista. Eh siya, lahat yun. Tama. Kaya ito, honestly ha, sabi mo, perfect. Naniwala, Genius. masyado lang ako mahal ng I know. Perfect, genius, everything. Pressure ka mag-take one lang. Oo. Tapos sa kanya pa naman, pag magka-eksena kami, free-flowing, di ba? Tapos parang sasaluhin lang namin isa't isa. Actually, nag-a-adlib lang kami. Nagugulat siya. Walang script, di ba? Kasi ang style ko, bigay ko sa kwento, ikaw lang yung babato ko sa ng live. Pero pinipitikan ko ng nang wala doon sa eksena. Kasi gusto ko mag-adlib siya, kasi doon mas nagiging natural eh. Ano, Di ba? yun? Sumasabay. Sabay, Oo. pero syempre at the back of my mind, kinakabahan ako. Pero doon nabibuild yung rapport ng characters namin. So Okay. masarap din siyang ano yun. Lahat naman kay MJ like kunyari, lahat naman actually mga veteran actors, from Ma'am Charo, Tito Boyet, di ba, Kuya Jan, Mami Pai, lahat ng mga nagsama. Sa umpisa mahirap, pero pag nakapamo na siya, okay. Iba pala, kumbaga ibang style, ibang ano, mas nagiging natural. Kasi like tayo din, pag nagsasalita tayo, spontaneous tayo, hindi tayo nag-iisip kung ano lumabas yung bilang.
nagkukunik kasi yan sa puso at isip mo. Kaya sabi ko nga, api ko, lahat naman ito, natutunan ko naman, through Direk Dante, di ba? Yung experience ko sa indie na i-share ko dito sa television. Ganun naman. Tapos yung ngayon, yung working style ko lang, sa haba rin naman ng experience ko from probinsyano na 7 years, 3 years sa Batang Quiapo, 1 decade. Kumbaga, kahit nakikipagkwentuhan akong utak ko, alam ko na yung alam ko yung nangyayari, alam ko yung Siyempre ako rin yung producer, kahit nakikipagkwentuhan, pag may nakita na akong idea, ibabato ko na agad, pag may nakita ko mali, kukorek ko na agad. Parang gano'n.